lang sa art jam. Tayo ng mag-artist. Forma, Kita. sukat. Ang mga gagamitin sa sand art. Illustration board. Buhangin. Latex paint. Strainer. Glue. Narinig nyo na ba kung anong sand art? Pwes, yan ang gagawin namin ni Nina ngayon. Kaya nag-drawing kami o gumuhit kami ng isang parot at isang giraffe. Yan. Siguraduhin nyo lang na pag gumuhit kayo, sa isang matigas na bagay katulad ng illustration board o kaya kahoy. Kasi pipintuarahan natin itong drawing na to gamit buhangin. At pag nilagyan nyo to sa isang malambot na papel, lulundo. Pero to, siguro hindi na lulundo to, matigas-tigas na to. Yan ang ipapakita ngayon sa atin ni Ate Nina kung paano gumawa ng colored sand. Or, John. ayan, pakita mo na kung paano magkulay ng buhangin. Yes, Dad. Ang una natin gagawin, kuha tayo ng buhangin at padadaanin natin sa strainer. Bakit? Kasi kailangan pino yung buhangin na gagamitin natin. Walang buo-buo, walang mga bato-bato. Yan, meron na tayong pinong buhangin. Pwede na natin siyang kulayan gamit ang latex paint. Simulan natin sa kulay dilaw. Paghahaluin natin ang isang basong buhangin at isang basong latex paint. Gagawin natin to sa lahat ng kulay. Yan. Haluin ng mabuti. Maliban sa mga kulay na pinili nyo, kailangan yung maghalo ng buhangin at black latex paint. Kasi ito ang gagamitin natin pang outline sa larawan na ating ginuhit kanina. Kung mapapansin nyo, nag-iba yung kulay niya. Kasi yung buhangin na ginamit natin, medyo maitim. Ngayon, ang gagawin natin, dudurugin na lang natin to para maging buhangin uli siya na pino. Yan, malambot lang siya, madali itong durugin. Ayan, pag pino na siya ulit, ito na ang gagamitin natin pang kulay sa ating larawan. Gagawin natin ito para sa lahat ng kulay. Ito nga mga kulay na inanda namin. Ganda. Yan. Pwede na natin kulayan ang ating drawing. Ang unang step sa pagkulay ay syempre paintbrush, glue, tapos amili na kayo kung saan nyo unang gustong pintahan. Nasa sa katawan ako. Pahiran nyo ng makapal na glue para maraming kakapitan yung buhangin. Yan, pag nalagyan nyo na ng glue, pwede nyo na siyang budburan ng buhangin na may kulay. Ayan. Siyempre, para makasigurado kayong nakadikit talaga yung ating buhangin, pindut-pindutin nyo. Pero dahan-dahan lang para hindi naman masira. Yan. Pag nagawa nyo na yan, Yan. Papagpagin na natin yung sobrang buhangin. Ipagpag nyo siya sa dyaryo. Ayan. Meron lang kaming nakaligtaang mga bahagi, pero pwede pa natin yung dagdagan. Ayan, kaya natin pinapagpag sa dyaryo para yung sobra hindi masayang. Soli natin to ulit sa kanyang tamang lalagyan. Ayan. yan. O, tuloy na natin. Ayan, kinukulayan na namin yung mga spots ng giraffe. Gamit namin yung yellow na sand na aming ginawa kanina. Ay, ano naman sunod? Dito, Ay, yung puno. Anong yung kulay niya? puno. Gusto ko mag-mix ka ng green at saka yellow. Yellow-green. Pwede rin kayo mag-mix ng mga kulay. Tama. Pwede kayong maghalo ng mga kulay para gumawa ng bagong kulay. Dark green Para magkaroon din ng texture. at ng yellow. Okay na ba ito? Tingin mo yan, pero okay na siguro yan. Okay na.
Ayan, ngayon kulang na lang yung outline natin. So gamitin natin yung glue na may nozzle. Okay? Kaya natin ginagawa yung outline para mas lumitaw yung ginuhit nating larawan. May kita nyo mamaya. Maganda to. Pagpag natin to para makita nyo. O, diba? Ganda niya pag naka-outline. Galing, no? Naisip nyo ba ever na magagamit nyo ang buhangin para sa art? Siyempre, para maprotektahan nyo rin ang inyong artwork, kailangan i-frame nyo siya. At pwedeng may salamin dyan para hindi na hawak-hawakan at hindi natatanggal ang buhangin. Ayan, tapos pwede nyo na isabit. O, frame na natin. Anong sa'yo, anong sa akin? Share tayo dito. Share din naman tayo dyan. Tayo ng mga Gamit. artist. Niya. Forma.